Hi, I'm Dave Lodja, Senior Developer of Inteligo Development Corporation. So ito pala yung device natin, mga device, which is smoke, sounder, and manual call point. Yung smoke detector natin, kaya niyang mag-detect ng gas and heat and smoke. Then, once na nag-detect siya ng trigger, makikita natin siya sa dashboard. So ito naman, yung indicator lang, once na pinull down natin siya, so magti-trigger po yung sounder natin sa lahat ng area kung saan nakadesignate yung sounder natin. So ito naman yung ating fire alarm control panel. Meron tayong indicator, meron tayong operator control. So dito makikita natin sa panel kung naka-power on, it's green, steady yung green. Once naman may nag-fault sa detector natin, magbi-blink yung kulay orange natin, which is fault. So pupuntahan nyo nung maintenance para i-check yung smoke detector or yung MCP. Then dito sa online, nilabas namin yan para makita natin yung online system natin, which is through the system itself. Then ito yung silent, ito naman yung i-back. Once na pinress siya, like pag pinress natin, tutunog siya, i-reset lang natin, which is magsa-silent siya. So dito naman sa dashboard natin, makikita natin yung ating mismong floor plan. So nandito, naka-indicate dyan yung smoke, yung mga bilog natin, which is smoke siya. Then yung square natin, iyan yung manual call point. So once na may fire trigger dun sa mga device natin, magre-red tong pinaka-device natin sa dashboard. So ito yung ating dashboard, which is client side. So sa client side, makikita natin yung home. Ito yung fire status, total device, online status, then device distribution, nakikita rin niya. Then yung trigger ng mga alert. Then yung second tab naman is floor plan. Dito natin pwedeng i-add yung mga floor plan natin per ground, second, third, fourth, fifth. So doon din natin ilalagay lahat ng mga detector natin. Then sa map, which is pwede niyang ma-monitor yung buong branch niya. Ano ba, 10 yung branch niya. So makikita natin dito na meron siyang green. So yung green is online. So once na may fire, mag-a-animate yan ng pula. Ibig sabihin, nandun yung fire. So madaling pupuntahan ng bumbero or ng kung maintenance nila. So ang nasa baba, ito yung naglagay kami kasi ng user management, which is para walang human intervention, which is yung user, hindi siya pwedeng makapag-delete, hindi siya pwedeng makapag-edit. So, pure monitoring lang siya. So, kaya naglagay kami ng user policy dun sa system namin. So, itong device, ito yung mga lahat ng device na naka-install dun sa building, sa floor plan natin. Device 1, device 2. So, may smoke, merong MCP. So, sa alarms, dito may indicate yung lahat ng nag-trigger ng may fire, pwede nating i-download para meron tayong ipakita sa Bureau of Fire na pag nag-investigate sila. So dito, real time talaga siya na mamomonitor ng Bureau of Fire na anong araw yon, anong date yung nag-trigger na yon. Same lang din sa report, so pwede siyang mag-generate ng report. Ito namang report na to, kunyari gusto mong i-select yung Pasig City Inteligo, then select natin yung all device. Once inert natin yan. So yung device lang ni Inteligo yung lalabas dito sa office niya. So yun yung report. So itong management contact naman, which is, ito yung pwede natin yung email ng user ilagay para pag may fire, mag-trigger dun sa email notification niya na may sunog dun sa particular branch niya.